Welcome back mga ka-review natin dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito po sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga ka-review natin, kapapasok lang. Pres Marcos napabilib si Duterte. Sumuko na si Tambaluslos, lahat inamin sa Kongreso. BP Sara yan mga ka-review natin, patungkol po riyan ang ating alamin. Mula po rito sa channel ni Banat Kapanig TV, yan mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat Kapanig TV, yan mga ka-review natin. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga ka-review natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. ML na maaari po ba daw siyang magsabi ring wala siyang ambisyong magpresidente? Well, sabi ko nga, yung kanya padulas lang palagi. He would not come out openly with that statement because that would also end his ambition. Alam mo, kayo, Dalipi and company, remember this. The presidency is God-given. Yan rin ang sinabi ko kay Inday. You want an example? Ako. Ikaw, Pastor, kilala mo ako. Yes. You have no vision at all. You did not think about it. Never. Piskal ako, kilala mo na ako. Nung mayor, ikaw pa nga nag-blessing ng bahay dyan sa sabi ko. Ilan lang tayo magkasya? 6 lang na tao. Yung ibang church worker, sila Ingrid na doon. Totoo. Alam mo yung presidency, hindi ko nga alam bakit ako na presidente hanggang ngayon. Totoo. Hindi mo talaga, wala akong pera, wala akong ano, basta, No machinery. kaya, No ambition. presidency, destiny yan. Destiny yan. Mag-ipon ka man ng pera na milyon. Alam mo, pag ayaw ka ng Diyos maging presidente, God will eliminate the others to pave the way for His chosen. Yes. God-given talaga yung leadership. Yes, Mayor. Kaya yan si Bongbong, talagang destined to be president. Nasa palad niya. Ito mga ambisyon na huwag kayong mag-ambisyon niya. Alam mo, kunwari lang ayaw mo. But the way your body language and your mad for bigay dito, bagay dito, project ba? Or operan. Sinabi ko naman sa iyo how it works in Congress. Kasi naging congressman ako. Kaya si Dalipi na mukhang ayun na baka yung tatay na ito o ano. Si kaibigan ko yun eh. Or it might be his relative, but may Dalipi dumaan at Sambonga. Kaibigan ko yun. So, Adre, magdandahan ka lang. I know that you are the mouthpiece, so be careful of what you utter. It might not really be politically correct. Ito military, madala ng intriga. Eh kung gano'n, hindi siya mag-alis sila sa military. Hindi pa na marunong Mag-isip. Hindi sila marunong mag-capture ng ano? Hindi sila marunong mag-capture ng kung ano. Or after all, tapos totoo itong sinasabi. So yan mga ka-review natin, umamin na or something na, di ba? Hindi natin alam kung totoo. Di ba? Itong si Romualdez na hindi nga raw siya nag-aambisyon na tumakbong presidente sa 2028 mga ka-review natin. Pero iba po yung kanyang salita dun sa kanyang mga ginagawa mga ka-review natin, di ba? Sa pamimigay nga po ng mga relief mga ka-review natin, nakabalandra na yung kanyang pangalan, di ba? MR. Di ba? Mga ka-review natin, nakita po natin yan sa mga video, no? Dito sa mga balita. Di ba? Mga ka-review natin. So, kung wala talaga siyang
ka-ambisyon maging presidente, mga kaibigan natin. Pero alam naman natin na meron talaga, di ba? Kasi nung ano pa lang, kampanya pa lang, mga kaibigan natin, sinabihan niya na si dating Pangulong Duterte na gusto niya talagang maging presidente. So talagang sisinungaling itong si Romualdez, mga kaibigan natin. No, at saka nakikita rin naman natin na talagang medyo desperado na. No, desperado siyang desperado siyang patalsikin. No, itong ating hindi na siguro makapaghintay, mga ka-review. Desperado na pong patalsikin itong ating vice presidente. Kaya nga po marami po ang medyo hindi nagugustuhan, no? Itong si Romualdez, mga ka-review natin, kasi 'di ba? Yung mga sinasabi niya ay iba po doon sa kanyang mga ginagawa. Sabi ko, nagpalit si Leche, nasaan ka? Ngayon, kung hindi mangyari, edi sabihin mo, daldal ng daldal si Duterte, okay lang. That's my right as a citizen. Pero kung mangyari itong pera ng Bayan. doon sa, lalabas doon sa kabila, at ang bili ng armas pati bala, who will suffer? Government. Sino? Yung mga sundalo, The people also. sino pala pinapatay nila? Police. Nakatindig dyan. Patay. Dito sa Davao, average ng 2 pulis araw-araw pinapatay. Yes. In the heydays of The 80s. Every day yan. wag mo akong lecturean address ng ano. Dumaan ako pagka mayor, ayan, kita mo. Hindi mo lang alam gaano ka. Ako, pastor, ayan, buhay pa yung mga retired na yan sila ngayon. Noon may pulis, tatay ko gobernador . So, noon, panahon ng patay na tatay ko, panahon ng martial law, maraming pinapantay na pulis. Ang pulis mamatay, mabaril, pastor, sa punerarya, ang asawa lang pati pamilya. Walang military pati pulis na katindig doon kasi Babarilin. talagang aatakihin sila harap-harapan dito sa Davao noon. Kaya ang Agdao hindi nga mapasok . Every time magpasok ang militar dyan pati pulis, ambos, Yes, Mayor. including the barangay captain, patay. Ganon din, Mayor, yung administrator namin sa Hawaii, si Sister Felina. Pinatay yung tatay niya na pagkamalan lang sa tindahan, binaril. Then we took cudgel of the family, nalagay namin sa Cosmo yung tatay. At kami nandoon, members ng kingdom. Hindi makapagsalita yung mga bata kasi kilala nila yung pumatay. Nakapalibot doon, nakikinig. Kasi kung magkamali, paglabas, barilin. Ganon doon dito sa Davao. Ito, buhay pa ito mga retired na ito. Sino ang pumupunta lang sa punerarya, magbigay, small time na gano'n, 200, 300, yun ang kaya ko noon . Prosecutor lang ako noon. Ako lang ang pumupunta ng punerarya at ng kandila. Hindi ako matapang. At is a matter of principle. Nagdadala rin talaga ako ng armas. Pero may distansya kami. Pero nagre-respetuhan kami. Alam mo bakit? Ganito lang yan . Kausap yung mga leader. Dito, Hasdabo. Patayin mo ako? O ito. May naipon ako na pera dito. Kayo, may tatay pati nanay kayo. May kapatid kayo. Sabi ko, sigihan ninyo patayan. Huminto yan . Kasi pag hinto, pag hindi kayong minto, sabihin ko sa mga pulis, patayin mo rin ang pamilya. Tabla tayo. You want me to cry? Okay, but I'll be happy to see you also in tears. Ganoon lang . Mga leader nila dito, umakyat sa bukid. Ay, yung pamilya ninyo, nanay nyo nandito. Maligayahan kayo kung katayin. Ganoon yan . Basta barilin na lang yung nakatindig dyan. Well,
Itong si Commander, di ba, ang pamilya nandyan sa Cortez? O, di, bigyan mo isang magasin. M16. Ubusin mo. Kaya ganun mutual terror tayo. Ngayon ang prinsipyo ko, nung presidente ako, mayor ako. Yan na ito yung, kasi sabi ko, hindi ako papayag ng ganun. May nanay pati tatay ka. Hanapin namin kung saan nakatira. Iiyak ka talaga ng dugo. Eh, kung papatay ka na, hindi, imasakir mo na. Kita na sa kamera. So yan mga karibyo natin, no? Ano po ba yung gustong ipano dito ni dating Pangulong Duterte? Kasi nga po masakit lang po isipin mga karibyo natin na ganito po yung nangyayari, no? Pero kasi, di ba, sabi nga kahapon, di ba, sa vlog natin, saan ba nanggagaling yung pondo nitong mga nasa bundok? No? Saan ba nanggagaling? O at isa nga po dun, dito po sa mga legal front nila mga karibyo natin na nandito po sa Kongreso na ngayon po ay kaalyado, no? Or pinapanigan or kinakampihan ni Romualdez, Speaker Romualdez mga karibyo natin. So talagang nakakagalaw po ng malayang malaya, no? Itong Makabayan Block dyan sa House of Representatives, no mga karibyo natin. Ngayon, ang ano lang naman ni dating Pangulong Duterte, mga karibyo natin, ibuksan yung libro, no? Book of Accounts, itong mga Makabayan Block or lahat ng mga kongresista dyan para malaman ng taong bayan, no? Kung saan napupunta yung ibinibigay sa kanilang pondo. Yun lang naman po ang hinihingi at hinihiling ng taong bayan, no? Marami pong nagko-comment niyan sa atin na sana daw talagang tama naman po si dating Pangulong Duterte, no, na dapat buksan or ipakita ng mga kongresistang ito kung saan, no, napupunta yung kanilang mga pondo, no, na binibigyan ng gobyerno na kinukuha naman sa ating mga tax, mga ka-review sa atin rin, no. Talagang dapat natin malaman yan kasi, di ba, for transparency. O yan mga ka-review natin, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment lang po sa ating comment section para malaman po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po rito sa balitang ito. At yan nga po mga ka-review natin, no? Hindi natin alam kung etchos lang itong pag-amin ni Romualdez na hindi nga raw siya or wala nga siyang ambisyong maging tumakbo, no, na presidente sa 2028 mga ka-review natin. Pero, di ba, ang nakikita po at naoobserbahan ng taong bayan ay kaiba po, kabaliktaran po doon sa kanyang sinasabi. Di ba? Oh, at saka halata naman kasi meron na nga kayong demolition job na ginagawa laban kay kay BP Sara. Diba? Ngayon pa lang siguro excited ka na. 'Di ba? Makaupo. Bilang hindi natin alam hindi natin masasabi kasi sabi niya naman wala siyang ambisyon, no, mga ka-review natin. Pero kayo mga ka-review natin, naniniwala po ba kayo na wala talagang ambisyong maging presidente itong si Mr. MR? Yan mga ka-review natin, ha. Comment lang po mga ka-review natin, no. Maraming salamat po. Yan mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin, no. At huwag din po kalimutang mag-subscribe kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Banat Kapanig TV. Maraming salamat po.